Magandang araw po mga kabayan, ito po si Kuya Percy, ang inyong kabudget, ang inyong ka-healthy, ang inyong kamusika, at ang inyong ka-Jesus. So yung mga kabayan, tanong ko lang, paggising niyo sa umaga, ano yung unang ginagawa niyo? Kayo ba ay naghihilamos ng muka? Kayo ba ay umiinom ng tubig, maaligamgam, malamig? Kayo ba ay naliligo kagad? Kayo ba ay kumakain na kagad? Anong ginagawa nyo paggising nyo sa umaga? So, gusto ko lang i-share sa inyo na para sa akin po, no? Ang paggising natin sa umaga para maging maayos yung ating araw at para mas guided po tayo ay magdasal po tayo mga kabayan, no? Pagmulat mo ng iyong mata, mag-pray ka kagad. So, nakakanya-kanya naman tayo ng mga prayer, pero usually, syempre, ang importante, purihin natin ang Panginoon, no? Purihin natin siya, ang Diyos ng lahat, ang makapangyarihan sa lahat. Tapos, humingi tayo ng tawad sa mga pagkakasala natin dahil marami tayong mga kasalanan. Ako po ay makasalanan. Si Kuya Percy po ay makasalanan. Marami po tayong nasasaktan. Araw-araw po, hindi natin maiwasan na minsan nakakagawa po tayo ng mga pagkakasala. May mga nasasaktan po tayo. At humingi po tayo ng pasalamat sa lahat ng mga biyaya. Paggising mo, pasalamat ka na agad dahil nabigyan ka ng panibagong buhay. Hindi mo alam kung ikaw ay magigising pa o ano man ang mangyari sa'yo. So, pang-apat, doon pa lang tayo mag-request. No? Hindi tayo ng guidance, na i-guide ni Lord yung ating araw, ilayo niya tayo sa mga sakuna, at saka sa mga problema, kung ano man mga problema darating sa araw. So, pag ginawa natin yan, safe na tayo sa araw. Siyempre, pinuri mo na siya, humingi ka na ng tawad, nagpasalamat ka, at humingi ka ng guidance, humingi ka ng blessing, no? So, ganun po ang suggestion ko lang naman. Siyempre, pagka parang protected ka na for the day. Tapos, ang maganda niyan, pagka naaalala natin, so, iba kasi dapat may relasyon tayo kay Lord, no? Siyempre, ang mas maganda talaga yung any time of the day, na pagka meron tayong time, hindi tayo masyadong busy or may pagkakataon. So, mag-pray tayo kahit mga small prayers lang, no? Lord, ito, gagawin ko to. Lalo na yung mga gusto mong i-offer. Yung iba nga, simpleng-simple lang na mga bagay, ino-offer nila kay Lord. O, Lord, ako, pabiyahin na ako. Protect mo ko. Ano kaya? Lord, may meeting po kami ngayon. Bigyan mo ko ng talino na magandang desisyon. So yan. So, again, uulitin ko po. Ako po si Kuya Percy. Makasalanan po ako. Marami po tayong mga pagkukulang. Marami pa tayong mga nasaktan. Marami tayong pagkakamali. Wala naman pong perfect. Ang Panginoon nagpunta rito sa mundo para sa makasalanan. No? So, para lang yun yung the parable of the lost sheep, di ba? Iniwan niya yung 99 para hanapin yung isang at saka yung parable of the prodigal son, no? Yung anak na nagkamali, tuwang-tuwa yung tatay na dumating yung anak niya, tapos yung anak niya na talagang masunurin, kinwestiyon niya pa niya yung tatay niya, sabi niya, bakit ako hindi mo man lang ako pinaghandaan samantalang yung anak mo na naglayas, na inubos lahat ng mga pinamana mo sa kanya. Pagdating niya, siya pa yung iyong ang pinaghandaan, no? Ang sabi ng tatay, ikaw naman ay kung ano yung sa akin ay sa iyo din, no? Yung kapatid mo ay nawala, no? Kaya magdiwang tayo dahil nanumbalik siya sa katinuan, sa tamang gawa, no? O nanumbalik sa Panginoon. So yan. So, at saka depende yan sa priority mo eh. Sabi nga nila, kung ano yung priority mo, yun yung Diyos mo, di ba? Kung priority mo pera, yan ang Diyos mo, no? So, dapat sa akin kasi
sa umaga pa lang dapat ang order of priority very important. I-share ko lang po sa inyo ano yung order of priority ni Kuya Percy. Kahit makasalanan po ako, ang order of priority ko po ay number 1, si Lord, no? Pangalawa, yung family natin. Pangatlo, yung health, no? Pang-apat, nung pa lang po pumapasok yung career, no? At saka yung iba nating gawain. So, ganun po yung sa akin, no? Kasi pag ang priority mo, yung trabaho mo, yan ang Diyos mo, siyempre. Mahirap kasi kung napapabayaan natin yung mga ibang importanteng mga bagay sa buhay natin, like si Lord, yung health natin, di ba? Kung ikaw man ay priority mo yung trabaho mo at the expense of your health, no? Marami kang ang pera, mataas ang posisyon mo, popular ka, whatever, pero yung health mo naman napabayaan mo. So very important talaga maintindihan natin yung order of priority natin. So sa akin, mas mataas ang priority ko sa health kaysa dun sa aking career or sa trabaho or sa business, no? Pero number 1 pa rin talaga si Lord, family, and then health, and then career and extracurricular activity. So yan mga kabayan, tulad ngayon, pagising ko kaninang umaga, unang-unang ginawa ko, nag-pray na ako. Pero usually, aside do sa short prayer ko, talaga nagme-meditate pa po talaga ako kasi marami po akong pinagpe-pray at nagme-meditate po tayo. So, subukan nyo po rin mag-meditate. Very po rin yan. Marami po mga positive, blessing po sa ating buhay, yung pag-meditate. Tapos, pagising ko sa umaga, number 1 talaga yan. So, minsan, nag-iiba-iba na yung gawain ko. So, depende sa importance. Pero number 1 talaga, pagising ko sa umaga, magpe-pray na ako. Tapos, either ako iinom ng aking vitamins, like tulad nito, ng ating barley. Yung brand ko po ito, sarili ko pong brand to, yung barley. Available po ito sa halos lahat ng Pinoy store dito sa New Zealand, sa Philippines, sa Australia, and pwede natin ipadala to anywhere in the world. Meron po tayong partnership sa DHL. So yun, usually ganito yung ginagawa ko. Pagising ko sa umaga, magpe-pray ako, and then nag-i-stretching ako. Habang nag-i-stretching ako, nakikinig naman ako ng gospel, no? And then iinom ako ng aking minsan nakakainom ako ng maligamgam na tubig, pero regularly iniinom ako ng aking supplements, no? And then mag-e-exercise ako, no? Habang nag-e-exercise ako, siguro papansin niyo lagi ako merong earpiece, no? Sabay na 'yon, pwede ako kumausap ng mga client, yung mga nag-i-inquire, at saka sa business, yun, tinatawagan natin yung mga business partners natin, nagko-coordinate tayo. And then, so depende na. So usually, lagi ako may plano for the day. So very important, meron talaga din kayong plano for the day kasi kung hindi gulo-gulo yung activity niyo. Unless ikaw ay empleyado, so meron kang regular routine, no? So ako, ina-encourage ko, kaya mapa-empleyado ka, mapa-businessman ka, or work from home ka, maganda talaga meron kang proper plan and proper routine, no? Sabi nga nila, consistency to achieve success daw is to be consistent. Pero paano yun? Hindi ka naman pwedeng maging consistent without proper planning. So kailangan ayusin mo yung pagkaplano mo sa ginagawa mo everyday. So prayer, and then kung may routine ka, so very important din talaga sinasama natin yung exercise, no? So whatever your plan is, kung meron kang 5 plans, no, na very important, o 5 priority, yung 5 priority na yon, magagawa mo yan within the day. Bahala ka nang mag-schedule kung saan mo siya ilalagay, no? So very important po na yung mga priorities po natin sa buhay. So ako, sinishare ko lang, ang priority ko talaga is God, and then family, and then health, and then saka lang po yung others, like yung career, yung trabaho, and everything. So yan mga kabayan, ngayon ako mag-workout ako kasi yan, ini-maintain ko po rin kasi yung aking isa sa mga priority ko po, yung internal health ko, no? Yung pagka inaalagaan mo kasi internal health mo, sumusunod na rin kasi pati yung
external physique mo. So, syempre gusto ko rin naman medyo maayos yung katawan ko, lalo na ayoko na malaking tiyan. Kaya nag-workout talaga ako para ma-maintain ko. So, yan, pati yung pagkain ko, dinidisiplina ko rin. Kasi kahit na anong exercise mo, kung ikaw ay malakas pa rin kumain, malakas kang lumamon, so hindi mo makokorek, no? Meron kasing sabi na exercise, hindi naman daw lumiliit yung tiyan niya. So again, lagi kong sinasabi, 80% po ng pag-improve po ng health natin ay sa kinakain po natin, no? Nutrition is number 1, no? So sa pag-i-improve ng health. Number 2 po ay yung consistent din yung ating exercise. Depende kung ano yung gusto mong i-improve, or yung chest, yung shoulder, yung arms, o yung abs, o yung legs, no? So kanya-kanya po tayo ng priority. So kung hindi mo binibigyan ng priority yung health mo at saka yung physique mo, syempre wala rin mangyayari. So very important po, isama nyo yan sa priority nyo. Kasi lagi kong sinasabi din, anuhin mo yung marami kang pera kung ikaw ay sakiti naman. Marami kang ang pera, malaki naman ang yun tiyan. So mas maganda, sundin po natin yung order of priority natin. So, yan mga kabayan, no? So, yun lang naman ang aking isi-share sa inyo. Very important po na sundin po natin yung tamang priority sa ating buhay. Yan lang naman po yung sa akin. Maganda po talagang pinaplano nyo po at sundin nyo po yung talagang plinano nyo po. Kasi, magpaplano kayo tapos hindi nyo naman susundin, wala rin po yun. So, yung mga kabayan, no? Ito po si Kuya Percy, ang inyong kabudget, no? Pagdating sa mga mumuray mga bagay, pero mga magagandang klase, ang inyong ka-healthy, dahil yan, minimaintain natin magandang health natin, at magandang maayos na physique, ang iyong, ano ba to? Kamusika, no? Siyempre, nasa music din tayo, hindi naman tayo kagalingan, but sinishare din natin yung ating kaalaman sa music at saka pagsuserve kay Lord at ang inyong kay Jesus. Kay Jesus dahil, lagi ko sinasabi, dapat priority natin si Jesus sa buhay natin. God bless you po mga kabayan, ha? Sana maayos nyo po yung inyong priority sa buhay at maging maganda po ang ating kinabukasan. God bless you po.